Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga kwento sa mundo ang tila mahirap paniwalaan. Pero totoo, mga kwentong puno ng misteryo, emosyon at kontrobersya. Mula sa delikadong relasyon ni Shania Begum na nabunyag dahil sa lihim na kamera hanggang sa iskandalong sumira sa karera ni Emily Davis dahil sa bawal na pagmamahalan. Pag-uusapan natin ngayon ang 10 nakakagulat na kwento ng mga babaeng opisyal na nahulog sa mga kriminal. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Shania Begum. Si Shania Begum, dating opisyal sa HMP Birmingham Prison, ay nasangkot sa isang bawal na relasyon sa isang bilanggo na si Joshua Mullings. Nagsimula ito noong 2022 nang unti-unti siyang magtulungan sa trabaho kasama si Mullings. Sa kabila ng mga alituntunin at babala, pinalakas nila ang kanilang koneksyon tuwing paglilinis sa storeroom, kung saan palaging tinitiyak ni Begum na si Mullings ang may nakatalagang gawain. Ang kanilang sikreto ay nabunyag noong Setyembre 2022 nang mag-install ng nakatagong kamera ang pamunuan. Nahuli silang gumagawa ng mga aktibidad na hindi angkop at malinaw sa CCTV na inalis pa ni Begum ang kanyang radyo upang hindi maistorbo sa mga tawag ng kanyang mga kasamahan. Matapos ang pagsisiyasat, nadiskubre din ang kanyang mga online search tungkol sa background ni Mullings na lalo pang nagpapatunay ng kanilang relasyon. Kalaunan, si Begum ay nasentensyahan ng 16 na buwan sa bilangguan at ang kanyang kwento ay nagsilbing babala laban sa paglabag sa profesionalismo. Number 9, Tina Gonzalez. Si Tina Gonzalez ay isang opisyal ng Fresno County Jail na nasangkot sa isang matinding iskandalo noong December 2019. Ang relasyon niya sa isang bilanggo ay hindi lamang usapin ng damdamin, kundi isang malaking paglabag sa batas. Nahuli ang bilanggo na may cellphone at natuklasan ng daan-daang mensahe mula kay Gonzalez na nagpapakita ng kanilang lihim na ugnayan. Bukod dito, siya rin ay nag-smuggle ng mga alak, blades at iba pang ipinagbabawal na gamit. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang aktwal na pakikipagtalik niya sa bilanggo habang siya ay naka-duty. Ayon kay Assistant Sheriff Steve Macomas, pinalalala ng mga aksyon ni Gonzalez ang seguridad sa kulungan at ang kanyang pagpapasok ng sensitive na impormasyon ay nagdulot ng malaking panganib. Sa kabila ng mga paliwanag ng kanyang abogado tungkol sa kanyang personal na problema sa kasal, si Gonzalez ay sinentensyahan ng 2 taon at 7 buwan sa bilangguan. Ang kasong ito ay nagpaalala na ang kapabayaan at maling desisyon ay may malalaking kapalit. Number 8, Emily Watson. Si Emily Watson, isang 26-year-old na opisyal ng Wrexham Berwyn Prison sa Wales, ay nasangkot sa isang iskandalo noong April 2019 na sumira sa kanyang karera. Ang kanyang relasyon kay John Magee, isang bilanggo na may madilim na kriminal na nakaraan, ay nagsimula sa simpleng pakikisalamuha na nauwi sa mga ilegal at hindi tamang gawain. Si Magee, na nakulong dahil sa pagkamatay ng isang pedestrian noong 2015, ay ginamit ang kanyang karisma upang maging malapit kay Watson. Nagpatuloy ang kanilang relasyon hanggang sa ito'y mauwi sa mga aktibidad na sexual sa loob ng selda ni Magee. Hindi lamang iyon, si Watson ay nag-smuggle ng isang cellphone na nakatago sa loob ng PlayStation upang magkaroon sila ng pribadong komunikasyon. Nang lumabas ang ebidensya tulad ng CCTV footage na nagpapakita ng matagal niyang pagbisita sa selda ni Magee, nahantad ang kanilang sikreto. Dahil dito, nagbitiw si Watson at kalaunan ay sinentensyahan ng isang taong pagkakulong. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng malalang epekto ng maling desisyon sa profesionalismo at buhay. Number 7, Kiwana Jenkins. Si Kiwana Jenkins, isang opisyal ng Fulton County Detention Center, ay nakaranas ng malaking iskandalo noong March 22, 2023. Ang lahat ay nagsimula nang kumalat ang isang video sa social media na nagpapakita ng kanyang pakikipag-ugnayan sa isang bilanggo. Sa video, siya ay makikitang gumagawa ng hindi tamang kilos habang ang bilanggo ang may hawak ng kamera. Ang naturang video ay nagdulot ng malaking galit sa publiko, lalo na't ito ay malinaw na paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang opisyal.
Ang pagsisiyasat ay nagresulta sa pagkakatuklas ng mas marami pang ebidensya laban kay Jenkins, tulad ng isa pang video kung saan siya ay nakikitang hinahalikan ng bilanggo at nagbibigay ng Cartier glasses. Bukod pa rito, siya rin ay napatunayang nag-smuggle ng cellphone para sa bilanggo. Matapos ang pag-usig, si Jenkins ay sinibak sa kanyang trabaho at naharap sa iba't ibang kaso, kabilang ang paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sa ngayon, hinihintay pa ang kanyang sentensya. Ngunit ang kwento niya ay patunay na ang isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng matinding kahihinatnan. Number 6. Gemma Calpertwaite. Si Gemma Calpertwaite, isang 22-year-old na opisyal ng St. Clair County Jail, ay naloko at naipit sa isang mapanlinlang na relasyon noong July 2014. Ang kanyang koneksyon sa isang babaeng bilanggo na may mahabang record ng pandaraya ay nagsimula sa simpleng pakikisalamuha. Ngunit kalaunan ay nauwi sa mapanganib na desisyon. Sa una, nanatiling profesional si Calpertwaite at tinanggihan ang kahilingan ng bilanggo na makipag-ugnayan sa kanya sa labas ng kulungan. Gayunpaman, nang mabigyan ng work release ang bilanggo, nagsimula nang masira ang mga profesional na linya. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali ng kahinaan, dinala ni Calpertwaite ang bilanggo sa kanyang apartment, kung saan naganap ang kanilang unang intimate na engkwentro. Ang hindi niya alam, ang bilanggo ay nagtataglay ng masamang intensyon at ginamit ang sitwasyong ito laban sa kanya. Ang bilanggo ay kalaunang nag-akusa kay Calpertwaite ng sexual assault na nagresulta sa kanyang pag-aresto at pagkakulong ng 10 buwan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano ang manipulasyon at emosyonal na kahinaan ay maaaring magbunga ng masakit na resulta. Number 5. Charlene Diane O'Banion. Si Charlene Diane O'Banion, isang 33-year-old na correctional officer sa Conroe, Montgomery County Jail, ay nahulog sa isang bawal na relasyon kay Jacob Parker, isang 28-year-old na bilanggo noong November 2021. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa kulungan, nagawa nilang magtatag ng koneksyon na mabilis na lumalim. Nakilala si O'Banion bilang tanging opisyal na kayang makontrol si Parker. Ngunit ang profesional na respeto ay nauwi sa isang mas personal na koneksyon. Ang kanilang relasyon ay natuklasan nang makunan sila ng CCTV habang nasa blind spot ng isang unit. Ang kanilang intimate na engkwentro na nagsimula sa isang halik ay lumala sa aktwal na pakikipagtalik. Ang relasyon ay lumabas sa publiko nang maitala sa telepono ang kanilang pag-uusap tungkol sa insidente. Nang makumpirma ang kanilang relasyon, agad na sinibak si O'Banion at naharap sa kaso ng improper sexual activity. Siya ay sinentensyahan ng 100 days na pagkakulong. Ang kwentong ito ay paalala na ang maling desisyon sa trabaho ay may kaukulang seryosong parusa. Number 4. Melissa Goodwin. Si Melissa Goodwin, isang opisyal ng Silverwater Metropolitan Remand Center, ay nahulog sa isang komplikadong sitwasyon na nagdulot ng kanyang pagbagsak noong 2021. Ang kanyang relasyon sa 21-year-old na bilanggo na si Cory London ay nagsimula noong December 2019. Sa loob ng kulungan, sila ay palihim na nagtatagpo sa isang storeroom kung saan naganap ang mga aktibidad na sexual. Ang madalas nilang engkwentro ay naganap 5 beses sa isang buwan na lubhang nagdulot ng kontrobersya sa kanyang trabaho. Sa parehong panahon, si Goodwin ay nasangkot din sa isang abusadong relasyon kay Caleb Valeri, isang dating bilanggo at leader ng Rebels Motorcycle Gang. Ang komplikadong personal na sitwasyon ni Goodwin ang nagtulak sa kanya na hanapin ang pakiramdam ng pagligtas sa piling ni London. Sa huli, ang kanilang relasyon ay nabunyag ng makuha ng mga investigador ang isang sulat mula kay Goodwin sa selda ni London. Sa kabila ng dami ng ebidensya, humina ang kaso nang tumanggi si London na magbigay ng testimonya. Dahil dito, si Goodwin ay sinentensyahan ng 12-month community corrections order at 100 hours ng community service. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng mapanganib na epekto ng emosyonal na kahinaan sa isang profesional na kapaligiran. Number 3. Amari Waller. Si Amari Waller, isang 25-year-old na opisyal sa isang juvenile detention facility sa Arizona, ay nasangkot sa isang mapanganib na relasyon noong January 2019. Bagong salta sa trabaho, si Waller ay may ambisyong makagawa ng pagbabago.
Ngunit ang kanyang mga personal na desisyon ang nagdala sa kanya sa maling landas. Nagsimula ang lahat nang pumasok siya sa isang relasyon sa isang juvenile offender na tinatawag na Mike. Sa kabila ng mga babala at malinaw na legal na pagbabawal, nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon. Ang kanilang koneksyon ay nabunyag ng isang kapwa-opisyal ang makarinig ng pagbibida ni Mike tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga investigador ay nakahanap ng mga mensahe sa Snapchat at mga nude photos mula kay Waller sa cellphone ni Mike. Nang tanungin, inamin ni Waller ang kanyang ginawa matapos ipakita ang ebidensya. Sinubukan niyang burahin ang kanilang mga mensahe gamit ang Apple Watch, ngunit huli na ang lahat. Si Waller ay natanggal sa trabaho at inaresto sa kasong unlawful sexual conduct. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pagiging bago sa isang profesyon ay hindi dahilan upang maging bulag sa mga responsibilidad at etika ng trabaho. Number 2, Jennifer Gavin. Si Jennifer Gavin, isang 27-year-old na correctional officer sa HMP Berwyn, ay nahulog sa isang maling relasyon noong April 2020. Matapos ang isang mahirap na breakup, siya ay naging emosyonal na marupok, dahilan upang maging bukas siya sa atensyon ng 20-year-old na bilanggo na si Alex Coxon. Si Coxon, na nakakulong dahil sa droga at pagnanakaw, ay ginamit ang kanyang galing sa panlilinlang upang maimpluwensyahan si Gavin. Nangako siya ng isang buhay na magkasama sa labas ng kulungan, na tila nagbigay kay Gavin ng pag-asa at dahilan upang lumapit sa kanya. Ginamit ni Coxon ang kanyang impluwensya upang pilitin si Gavin na magpuslit ng isang cellphone sa kulungan. Sa tulong ng Snapchat, sila ay nagpalitan ng mga personal at masiselang mensahe. Sa kalaunan, nadiskubre sa isang cell raid ang cellphone ni Coxon na may mga litrato ni Gavin bilang ebidensya ng kanilang relasyon. Sa pagsisiyasat na pag-alaman din na tumanggap si Gavin ng pera mula sa pamilya ni Coxon. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kriminal na record, si Gavin ay sinentensyahan ng 8 buwan sa kulungan. Ang kanyang kwento ay patunay kung paanong ang emosyonal na kahinaan ay maaaring magbunga ng hindi maibabalik na pinsala sa personal at profesional na buhay. Number 1, Emily Davis. Si Emily Davis, isang 22-year-old na correctional officer sa Riverbend Maximum Security Institution sa Tennessee, ay nasangkot sa isang mapanganib na relasyon noong 2019. Sa simula, siya ay isang baguhan sa trabaho, ngunit ang kanyang emosyonal na kahinaan ay nagbigay daan upang mahulog siya sa isang maling koneksyon sa isang bilanggo. Ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang pagkakaibigan, ngunit sa kalaunan ay naging mas malalim, na nauwi sa mga sexual na aktibidad. Sa panahon ng investigasyon, nadiskubre na si Davis ay nagpapasa ng mga handwritten letters sa bilanggo na naglalaman ng mga detalyeng sexual at mga pahayag ng kanyang emosyon. Sa isa sa kanyang mga liham, isinulat pa niya ang posibilidad na siya ay buntis. Ang mga sulat na ito ay naging pangunahing ebidensya laban sa kanya. Nang maglaon, inamin ng bilanggo ang kanilang relasyon at si Davis ay umamin din sa kasalanan. Bagamat hindi siya agad na sentensyahan ng pagkakulong, ang pagkakaroon ng record kriminal at ang pagkasira ng kanyang reputasyon ay nagdulot ng pangmatagalang epekto sa kanyang buhay. Ang kwento niya ay nagpapakita ng delikadong resulta ng hindi tamang desisyon sa ilalim ng emosyonal na pressure.